What's up mga kabatak? So yun na nga, follow-up video to nung nakaraang upload natin yung unboxing ng ating bagong-bagong Shimano Mirabel. So ngayon nga, i-spool natin to. Pero syempre bago ang lahat, pakita ko muna sa inyo kung ano yung mga gagamitin ng pang spool. Kasi DIY lang yung pag-spool natin ngayon. Gagamitin lang natin yung mga bagay na maaaring available na sa bahay nyo para hindi na kayo bumili or para di na kayo mga bala ng ibang tao. So yun, unang-una, siyempre, kailangan natin ng screwdriver, takip ng mineral water, tornilyo, at siyempre yung ponytail. Ito yung panglagay ng tension dun sa linya. Siyempre, ang nakakabit natin linya, Tsurinoya. It's a PE 0.8 to 300 meter. 16 LB siya. Ito yung kakabit natin dito sa bago natin rin. Mas sensitive siya. Tsaka mas magaan. Tsaka sa light setup ko lang naman siya ilalagay. Dito ko siya ipapares sa aking Relix de Santara, Jagger 2 Monstero. Specs nito, ang linya niya is 0.6 to 1.2. Lure weight niya is 4 to 18 grams. Ang haba nito, 8.6. Sikat na sikat tong run na to sa UAE. Kaya, yun, tara. Mag-spool na tayo. Okay. So, ayun guys, yung takip, kailangan yung butasan ng tatlo. Dalawa sa gilid, tapos isa sa gitna. So, next step natin, ilalagay natin itong ponytail dito sa dalawang butas na to, sa gilid. Ang paglagay ng ponytail galing sa loob, shoot na lang. Kung walang ponytail, pwede rin namang goma. Wala kasi akong goma ngayon kaya ponytail ang ginamit ko. Marami rin gamit yung ponytail na to. Ito rin yung pantali ko sa spool, pantali ko sa rod. Kaya bumibili talaga ako nito. So yun guys, doon nyo lang siya ilalagay sa dalawang gilid. Palusutin nyo sa kabila. Palusot sa kabila, ilahin, pagpantayin, tapos ilak nyo lang ulit. So yung tension nito, pwede nyo rin i-adjust mamaya. Depende sa kalalabasan. Okay? So kapag nailagay nyo na yan, next step natin, butasin nyo ito. Spool. Pasok nyo ito sa loob. Kapag nasa loob na siya, tayo, kuhanin nyo sa labas. Itong screwdriver, papasok natin dun sa butas na nasa gitna. Yun! So yan, nakapasok na siya. Sa gitna nyo lang siya ipapasok. Pag nasa loob na siya, ang purpose nito is para sa lock niya. So, hilahin nyo lang to. Pasok nyo to sa kabila. Tapos lock nyo lang dito. Yun! Ito yun naman, may tension na siya mga kabatak. Okay na yung tension niya. Hindi man siya ganun ka-smooth, pero laban din. At least may tension lang. Okay, tara. I-spool na natin to. Sabit muna natin yung reel doon sa rod. Tapos, iyan natin din niya. So, ayun nga. Nakabit ko na yung reel. Ngayon, kabit naman natin yung linya. Pero bago natin ikabit yung linya, may sticker to. Tanggalin muna natin.
Pag nagkakabit ako nito, ganito lang, dalawang ikot. Tapos, uninut lang. Uninut na walang ikot. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Huwag din mo na masyadong hilahin kasi mamaya higpit naman yan. Tapos, hilahin nyo to. Tata nyo humihigpit siya. Kapag nandulo na siya sa loob, pitan nyo na ito. Isa. Yan. Yan lang. Tapos, putulin lang natin to. Naputol, close lang natin yung bail. Tapos, yan, pwede na siya na-spool. Pwede na guys yung DIY natin na spooler. So, next natin gagawin. Lagay na lang dyan. Isipin nyo lang nasa dagat kayo. Tapos, ito nyo naman guys, tamang-tama lang yung tension niya base dun sa pagkakabuhol ko. Pero kung gusto niyo pa mas mahigpit, pwede nyo i-adjust yung goma. Pero para sa akin, sakto lang kung tension na to. So ayun na nga guys, na-spool na natin. Ito na yung dulo niya. Nakita niya naman, tamang-tama lang yung nakuha kong linya sa size ng reel na to. Excited na akong gamitin to guys. So ito na nga yung ating DIY spooler. Nakita niya naman. Palagay ko naman, available yan sa bahay nyo kung ano man mga ginamit ko dito. So madaling-madali lang. Simpleng-simple lang. Sunod na video natin, panoorin niyo yung susunod na video. Sa setup ko to tapos i-FG nut natin. Meron din ako isang mabilis na technique ng pag-FG nut. Ilang segundo lang, kahit mag-isa kayo pwede nyo gawin. Salamat sa panonood. See you on the next one.